Glory Church. Let's embrace His presence. Naniniwala ang bawat isa na the presence of Adonai Yeshua HaMashiach is here this morning. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Let's embrace His wonderful and awesome presence. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Aming Ama na makapangyarihan at banal sa lahat, ang umaga po at araw na ito ay tanging sa iyo, Panginoon. As we start our praise and worship to you, Abba Father, kayo po ang aming niluluwalhati, tinataas at dinadakila. Salamat sa naunang pagpaparamdam ng iyong presensya. At this moment, Abba Father, we are more excited. We are more excited, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah! Excited kami, Panginoon, sa mga gagawin mo sa araw na ito. Excited kami, Panginoon, sa mga kagalingang ibibigay mo. Excited kami, Panginoon, tumalon sa iyo sa umagang ito. Excited kami, Panginoon, na purihin ka sa umagang ito. Excited kami, Panginoon, na ibigay ang lahat-lahat sa iyo. GGC, are you ready? Mahina. Handa na ba tayo magpuri sa Panginoon? Ano pang inaantay natin? Let's give it up to the Lord. Hallelujah. See
much, Lord. Amen. Hallelujah. Salamat sa aming mga pawis, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, Abba Father. Salamat sa simula ng araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Narito ang iyong mga anak, Panginoon. Tanggapin niyo, O Yahweh, ang aming mga buhay na handog para sa inyo. Lord, ang oras na ito'y para sa iyo. Tulungan mo kaming mag-focus to you only, Abba Father. Ikaw yung sentro, Panginoon, at this moment ng aming pagpupuri. Tanggapin po ninyo ang buhay na handog ng inyong mga lingkod. Hallelujah. Mga kapatid, as we sing this song, hayaan natin na kunin ng Panginoon yung kaharian dyan sa puso mo. Hayaan natin na kunin ng Panginoon ang kanyang kaharian sa lupang ito. Hayaan natin na kunin ng Panginoon ang kanyang kaharian sa daigdig na ito. And let Him be with His presence this morning. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Take up your holy throne within my heart. Take the place that is yours alone, deep within my heart. And as the increase of your government, there shall be no end. There shall be no end. There shall be no end. You are worthy, Lord, to Lord, take up your holy throne. Please take the place that is yours alone. Throughout all these of your government, there shall be no end. There shall be no end. There shall be no end. You are worthy, Lord, to and Lord, take up your holy throne. Take up your holy throne throughout all the earth. Take the place that is yours alone. Throughout all the earth, and all the increase of your government, there shall be no end.
Hallelujah, Heavenly Father. Kung kami ay nauhaw at nabitin sa iyong presensya, hanapin namin ito sa aming mga kanya-kanyang silid. Matuto aming manalangin at magpuri sa iyo personally, Abba Father. Taglayin po namin ang lakas, kapahingahan, kagalingan sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. In Yeshua's name, all God's people say, Amen! Amen! Okay. Amen. Shabbat shalom po sa bawat isa. Medyo maraming salamat po kay Aba sa banal na presensya niya na kung saan binisita tayo ngayong umaga. Na kung ibibigay natin ang ating buhay sa Kanya, sa Kanyang paghahari, hindi niya tayo pababayaan. Siya isang hari na kung saan nagmamahal sa Kanyang mga nasasakupan. Mamaya pong 2:00 ay may fellowship ang mga kabataan. Alas 3 at 2:00 po ang meeting. Dito po tayo sa Torah 226. Asan si Wani? Okay. Meron tayong young people, ano? Yung tabi mo kay June. Yan. Asan si Cards? Pero nandyan. Okay. Anak, ano pangalan mo nga uli? Ayan, Edwin, ano sabi? May na-signal. Ayan, palakpakan natin si Kuya JM. Taga Caloocan. At, ewan ko, may mga kasama ka pa anak sa sasakyan? Hindi kayo lang ni Tito Cards. So, hindi ko siya mamukaan, pero basta lahat ng pamangkin ni Cards, bago ang pandemic ay nagba-Bible study tayo ron. Kami, buong pamilya, si Pas Albi naman at saka si Pastora Connie, nagmumotor lang sila that time. Tapos kami nila mami, tapos kung sino pa yung mga makakasabay ko. At maraming salamat sa Panginoon. Alam ko, nagsisimba sila sa Santa Maria. Kaso nga, siguro malakas yung ulan. Dito na sila dumiretso. Hindi ko alam kung paano ba nangyari. Pero si Cards nasa labas pa, no? Meron tayong kapatid sana na taga-Tala na nagla-live ngayon, binabati ko siya. Kapatid siya ni Ate Jo Martizano, ang pangalan niya po ay si Ate Remy. Ate Remy, kung nanonood ka, hi. Siguro pag niloob ng Panginoon, maluwag ang schedule niya, makakarating din siya rito sa ating kahal. Kaya welcome na welcome po kayo, Ate Remy. So, at si Ate Jo rin. Si Ate Jo po ay loobin ng Ama na makakasama natin siya sa Fall Feast. Siguro itong Feast of Trumpet. Ano nga yung Feast of Trumpet natin, Joy? September 12, ano? September 12 yung ating Feast of Trumpet. 12. So, nakapag-book na si Ate Jo. Hi, Ate Jo. Nakapag-book na siya. So, at yun nga, medyo tama tayo ng kasuotan, medyo malamig. Pero si Nikki pinagpapawisan eh. Okay. Kaya hinahabaan ko po yung intro, hinihintay ko yung mga nasa likod. Okay, mga anak, dito kayo. Hinihiling ko po mga kapatid, lalo na yung mga young people. Saan ba yung mga young people? O yung nasa booth? O yung nasa booth dyan? Bob,
Naf, lahat ng bahagi ng salita ng Panginoon ay mahalaga, pero isa ito. Kasi marami tayong tanong, maraming nagtatanong sa atin, baka makatulong ang mensahe ng Panginoon ngayon para at least may konti tayong maisagot. At ito yung mga serye ng pag-aaral, medyo mahababang serye ito, nakatuon ho tayo sa Goyim o sa Nations, na kung saan mga kapatid, sige, paki-flash na anak yung unang bahagi ng ating slide. Nandito pa rin po tayo sa ating serye na si Sarah, Mother of Nations. Natapos na ho tayo mga kapatid sa serye ng mga kababaihan, inumpisahan na ho natin ang ating serye doon sa word na Mother of Nations. Kung titingnan ho natin, dapat Mother of Nation lang. Kasi, totoo naman ho yun, si Abraham at si Sarah ay nanay at tatay ng bansang Israel. Pero bakit ang nakalagay, prophetically ay Mother of Nations? Hindi naman kabilang yung ibang bansa sa magiging lahi nila. Dahil isang lahi lang ang nagmula sa kanila, ang Israel. Kaya tiningnan ho natin yan ng mga nakaraan, na ang nation dyan mga kapatid, ay yung mga nasa labas ng Israel, na nag-grafted in, naiyugpong. Sabihin nyo nga ho, naiyugpong sa Israel. Okay. Tayo ho yun, naiyugpong. Hindi ko ho pwedeng sabihin mga kapatid na pangkalahatan na naniniwala kay Kristo ay naugpong sa Israel. Sila na rin ho ang bahala magpaliwanag no kung saan sila naiyugpong. Basta ako, tayo ho, ang aking pagkakaalam, ang messianic belief. Halimbawa, Macy, pag umattend ka ng ibang born-again Christian church, medyo makukonfuse ka ng konti. Uy, bakit iba roon kila Pastor Nelson? Bakit iba rito? Tinatawag nila si Jesus na Yeshua, doon kila Pastor Nelson. Nagpe-festival sila. Meron silang Feast of ganito. Feast of Trumpet. At bakit Sabado ang simba nila? Dito sa ibang born-again churches ay Linggo. Medyo magtatanong tayo. Sana, sa awa ng Panginoon, makasagot tayo ng kahit kaunti dun sa mga tanong ninyo. Amen. Kaya sinasabi ko, mahalaga ho ito. Lalo na sa inyong mga kabataan na nasa college. At actually, para sa ating lahat ito. Sabihin nyo nga ho, nations. Nung nakaraan, nilinaw natin mga kapatid, yung Ephesians chapter 2 verse 15 at saka yung Galatians chapter 3 verse 29. Yung 3:29, magiging lahi ni Abraham. Yung Ephesians chapter 2 verse 15 ay magiging isang tao kasama ang Israel. Kaya hindi pwede mamimean na magkaiba ang ating pananaw sa Biblia ng bansang Israel. Especially Messianic Jew. Ano yung Messianic Jew? Mga Israelita na nakakilala kay Kristo. Kaya isang tao na. Para ho siya. Sige, tingnan nga muna natin Ephesians chapter 2 verse 15 na. Sa English, tingnan natin. Mag-review muna tayo ng konti. Episo. Okay. Ayan. Having abolish in his flesh the enmity that is the law of commandments. What is the law of commandments? Na ang lahat mamilisa ng magiging Israelita na lalaki kailangan ma-circumcise. That's the law of commandments. Kaya nga lang mga kapatid, contained in ordinances so as to create himself one human from the two, thus making peace. Galatians 3 verse 29, hindi na kailangang i-circumcise ang mga lalaki, kundi circumcision of the heart. Kaya ang Israel at ang mga bansa, amen ba? Mga bansa na mayuugpong sa pamamagitan ni Yeshua HaMashiach, sa bayang kanyang pinili, ay ano raw po mga kapatid, magiging isa ng Israel. Kaya wag ho tayong magduda kung bakit si kapatid na Nikki, Macy,
Nagpapakanta ng Hebrew, hindi naman tayo Hebrew. Kasi nga, dapat mga kapatid, ang pangalawang lingwahe ng isang Messianic believer, hindi lamang Ingles, dapat marunong ka rin mag-Hebrew paunti-unti. Boker Tov, Shalom, Toda, Aki. Amen ho ba mga kapatid? So ibig sabihin mga kapatid, kasi bakit? Kasi kung maalala nyo po, ang Romano Katoliko, ang pangalawang lingwahe nila, hindi Hebrew. Nung mga unang panahon na kung saan siguro mga 1940s, 1920s, ang sermon ng pare ay Latin. Ewan ko kung sino nakakaalala nun. Nagsisimba ka na ba nun? Karamihan ng sermon o ng homily ng pare ay Latin. Ibig sabihin, kinikilala nila na ang pinanggalingan ng kanilang pananampalataya ay sa Roma. Amen ho ba mga kapatid? Sa Roma. Kaya nga po yung mga mananampalataya na kung saan connected sa Korea, pag Korea yung kanilang mga main sponsors, they were trying to at least speak nung salita ng Koreano. Kasi yun ang parang tinitingnan nilang mother church. Tayo ang mother, mga kapatid natin, ay ang Jerusalem. Anong ibig sabihin nun? Doon kasi nanggaling ang salita ng Panginoon. Amen ho ba mga kapatid? Amen po ba? Okay. Punta na tayo sa slide. Kaya, tingin kayong lahat dito mga kapatid, hindi madali ang mga pinasukan natin. Hindi madaling pananampalataya ang pinasukan natin. Ang pinasukan nating pananampalataya mga kapatid ay may kasamang pagsunod sa Panginoon. Kaya ang mangyayari mga kapatid, ba't kayo Sabado nagsisimba? Sabadista ba kayo? Hindi. Kami nagsisikap na sumunod sa Panginoon. Nang sinasabi ng Panginoon, ng tamang araw ng pagsamba ay araw-araw. Pero ang pagsamba na may kasamang kapahingahan ay ang araw ng Sabado. Ayun ang tawag nila, pero sa Bible, Shabbat. Amen. Nasaan ang context noon? Leviticus chapter 23. Pag binasa nyo ang buong chapter, yan ay tumutukoy sa convocation. What is convocation? Pagsasama-sama ng lahat ng mananampalataya, pagtitipon, Shabbat. Lahat ng festival ay Shabbat. Ang pagtitipon ay ikapitong araw, ang weekly Shabbat. So yun po yun mga kapatid. Kaya nga, ngayong umaga, so dadahan-dahanin natin yan. Sana umabot si pastor sa tamang oras. Next slide. Ang kultura mga kapatid ng Messianic ay hindi kultura ng pangangaral na aaliwin ang tagapakinig. Ang kultura mga kapatid ng isang Messianic, pagdating sa pag-aaral ng Biblia, ang lahat ay ini-encourage mag-aral. Makinig, mahalin ang salita ng Panginoon. Hindi yung kung ang nagsasalita ay medyo nakaka-boring, tutulugan natin, hindi. Ang isang Messianic, hindi na namimili ng mangangaral. Nakikinig siya doon sa ipinapangaral. Amen ho ba mga kapatid? Hindi siya nakatingin sa orasan. Kasi pag pumunta ka mga kapatid ng mainstream, may oras yan. Kailangan 40 minutes, 30 minutes. Walang masama doon. Disiplina ang tawag doon. Kaya nga lang mga kapatid, paano mo mai-explain ang whole counsel of God sa ganung kaikling oras? Yung mga tao nagmamadali, nagkukumahog, kaya nagsimba, parang sinasabi nila, buti nga nakapagsimba kami, tas habaan mo pa sermon. Hindi. Sa atin ang pananaw natin, ang pagpunta natin dito ay bahagi ng isang buong araw na pamamahinga natin, nakalaan sa Panginoon. Amen. Mula pa kahapon paglubog ng araw hanggang mamaya paglubog ng araw, ang buong araw na yan ay nakatalaga sa Panginoon. Kultura yan ng Messianic. Kaya inuulit ko sa inyo, hindi madali ang pananampalatayang ito. Ito'y pananampalataya ng pagsunod. Amen ho ba mga kapatid? Hindi natin pwedeng i-justify. Hindi, pwede ba yun? Kailangan sa sarili. Hindi. Nasa Biblia.
Yan ang kultura ng salita ng Panginoon. Kaya nga, ano ang ating Torah portion ngayon? Paki-flash nga, kapatid, ang Deuteronomy chapter 11 verse 26. 11 verse 26, Re. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? See, behold, sa araw na to, binibigyan ko kayo ng ano? Ganon din po ako, mga kapatid. Sa araw na to, sa tuwing nangangaral si Pastor, binibigyan tayo ng pamimilian ng Panginoon, whether we will obey or not. Amen ho ba, mga kapatid? Kaya ang araw ng Shabbat ay para sa Panginoon. It is up to you. Hindi ito doktrina na kapag hindi mo sinunod, pagagalitan ka. Hindi. Nga lang, magsasawa ka kaulit-ulit. Amen ho ba, mga kapatid? Ikaw ang mamimili. Dahil ikaw ang susunod, ikaw ang hindi. Walang matinong tao, mga kapatid, ang binigyan ng pamimilian na kung saan nakikita niya na pag ito ang pinili niya, mapapaganda ang kanyang buhay. Pag ito ang pinili niya, mapapangit ang kanyang buhay. Walang tao na namimili na alam niyang ikakapangit ng kanyang buhay. Kaya lang minsan, napipili ng tao ang ikinakapangit ng kanyang buhay. Alam niyo kung bakit? Ha? Malabo ang kanyang mata. Amen ho ba? Amen ho ba? Kasi, Pastor, obvious naman na kapag nagpakalulong ka sa bisyo, bumarkada ka sa masama, mapapasama ka, obvious. Pero bakit marami ang pumipili niyan? Malabo ang mata. Ang sabi ni Stephen Covey, yung author, mga kapatid, ng 7 Highly Effective People, ang sabi niya, think with an end in mind. Bago ka gumawa, kailangan may natapos ka ng konklusyon sa isip. Pag ginawa ko to, ano ang mangyayari sa akin? Think with an end in mind. Yan ang sinasabi dyan. Pag ginawa mo yan, mapapabuti ka ba? Pagpapalain ka ba? Kanina, masyadong binibigyan ng diin ng Panginoon sa puso ni Mami Michelle. Halos hindi na nakaalis si Mami Michelle doon sa pamimili. Ang mga kabataan, Panginoon! Yun yung sinasabi ko. Kaya nadidisib kasi ano yun, Mami Michelle, ang ganda nun. Kinote ni Mami Michelle yung nangyari kay Apostol Pablo, may kaliskis ang mata. Bakit kahit mali ang magiging resulta, yung pa rin ang pinili, may kaliskis ang mata? Ano yung kaliskis? May tabon. May harang. Kaya kahit alam niyang mapapasama siya, ang tingin niya, mapapabuti siya. Amen. Hello? Tingnan nyo, latagan nyo ako ng pagkain ngayon. Latagan nyo ako rito sa kaliwa ng ice cream. Latagan nyo ako rito sa kaliwa ng cake. Latagan nyo ako rito ng nilagang itlog. Sa palagay nyo, anong pipiliin ni Pastor? Ha? Hindi, lahat. Naintindihan nyo ako, mga kapatid? Nakuha nyo po ako? Huwag niyong sabihin, mga kapatid, na hindi ako naglalaway sa ice cream. Huwag niyong sabihin na hindi ako natatakam, mga kapatid, sa cake, lalo na kung maganda yung icing. Ang paborito kong cake, hindi yung traditional. Ano nga? Gusto ko yung may cheese. Tapos sa ice cream, ganun din. Ayoko nung, yun. Tapos, dito sa kabila, nilagang itlog. Mga kapatid, may struggle. Amen. Anong pipiliin ko? Kailangang buksan ko ang aking mata para makita ko na pagkatapos kong maligayahan sa kinakain ko, magsasuffer ako. Amen ba, mga kapatid? Mag-i-spike ang sugar ko. Kasi sa totoo lang, hindi na ako nagme-medisina ngayon sa sugar for 3 years, for almost 4 years. Alam niyo kung bakit? Nililinawan ko lang yung paningin ko. Kahit takam na takam ako, Edwin. Ang katwiran ng iba, may gamot naman. Malabo ang mata nyo. Ginagawang panangga ang gamot. Hindi tayo gagaling yan pag ganyan ang paningin natin. Amen ho ba, mga kapatid? Pero ako, inaamin ko, sablay na ho yung aking insulin. Kahit hindi ako umiinom ng gamot, kahit normal ang aking blood sugar. Actually,
kami ni Mami, umuubos kami ng ilang ba yung laman nung 50 ho yun eh. Oo, ha? 50 strips. Ang dali lang namin maubos si Mami kasi nag-experiment ako. Tinitingnan ko yung mga pagkain. Pag kinain ko, tinitingnan ko na dapat sa 3 oras, bumababa na yung sugar ko na wala akong iniinom na gamot. Pinag-aaralan kaya yung kamay ko, tad ng butas. Mahapdi na. Alam niyo kung bakit? Kasi pinag-aaralan ko yung sarili ko. Pag kinain ko to, ano ang mangyayari? At isa lang ang natuklasan ko, ang masarap, hindi na talaga sa akin pwede. Alam niyo, ang pinakatinapay lang talaga na kinakain ko, minsan natutukso ko sa mga, lalo na pag nagdala ng pudding ni Wawa, pudding ni Ate Maita, opo, mga tentasyon ito, ano to. No? Kasi, Tatay Conrad, noon pa man, yung pudding, ewan ko kung ano meron sa pudding na akit ako noon. Favorite, kaya pag kinain ko yun mga kapatid, inaasahan ko na magiging resulta. Magi-spike ang sugar ko. Pero ang maganda ron mga kapatid, after 3 hours, 4 hours, pagdating ng 8, kasi yun ang boundary mo, 8 eh, na hindi ka kumakain, kailangan mag-normal na yung sugar mo. Sa awa ni Aba, ganun na nangyari. Pero hindi ko siya pwedeng gawin lagi. Kayo, pag kumain kayo ng ice cream, lalo na si Bobby, ang sugar niyan tataas. Pero after 3 hours, balik na yan. Ako hindi. Mabagal na ako. Pero umaabot pa rin. Kaya nga lang, meron kasi tayong mga binabatayan, mga research na kailangan sa 2 oras, gano'n na. Hindi na ako umaabot doon. Bagamat bumababa siya, hindi na. Kasi nga, nagkaroon na ng history yung katawan ko na, alam niyo po ibig sabihin, kaya kumbaga ngayon mga kapatid, sa ayaw ko man, ang pipiliin ko, yung nilagang itlog. Kasi ang tinitingnan ko, Jacob, hindi na yung pansamantalang kaligayahan. Ang tinitingnan ko na ay ang pangmahabang panahon na benepisyo ng hindi masarap pero mas mabuting pagkain. Ganyan ang salitang yan. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Hello? Kaya kailangan ng malinaw na mata. Actually, ang mata hindi nakakakita. Salamin lang ang mata. Ang nag-i-interpret ng ating nakikita ay ang ating isip. Kaya pag nagka-problema ang isip, iba na ang nakikita ng mata. Naalala niyo yung mga nakapatay? Ba't mo ikaw napatay yung ano? Kasi ang tingin ko sa kanya, monster. Nakuha niyo yung sabihin? Nagkaroon ng problema sa isip eh. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Ano yung isip? Sabi ng Biblia, kailangan nating magkaroon ng mind of Christ. Kailangan natin mga kapatid magkaroon ng transformation of the mind. Amen. Sa Facebook maraming siksi. Uy, siksihon. Sexy. Maganda. Pero pag nakasama mo yan, yan ba ay madadala mo sa Panginoon? O kaya naman, yan ba'y makakasama mo sa paglilingkod? Amen ho ba mga kapatid? Yung kasi paulit-ulit na pinapanalangin ni Mami Michelle sa inyo mga kabataan, kami nakapag-asawa na kami. Kung nagkamali man kami ng pinili, ang magagawa na lang namin, mananalangin. Pero kayo na mamimili pa lang, ayan pa kayo sa 11:26, mamili ng mainam. Amen ho ba mga kapatid? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Okay, 11:32. Genesis chapter 17 verse 16. Sapagkat siya'y pagpapalain ko, magkakaanak ka sa kanya at siya'y magiging ina, ayan pa, ina ng maraming bansa. Prophetic ho yan. Amen ho ba mga kapatid? May magiging hari mula sa kanyang mga salinlahi. I will bless her, moreover, I will give you a son by her. Truly, I will bless her. She will be a mother of nations. Kings of peoples will come from her. Next slide. Okay. Nung nakaraang linggo, sige, tingin kayo, yung mga first time
Second time, yung mga kapatid, bago sa pananampalatayang ito, namnamin natin to. These are the common misconceptions about the Messianic faith. Messianic ka? Macy, sa Messianic ka nagsisimba? Kulto yun. Ang ibig sabihin ng kulto, mga kapatid, wala ang aral sa Biblia. Ulitin ko yun ha. Pag Pilipino ang tinanong natin, actually, iba pa nga ang kahulugan ng cult eh. Mabilis ka ba, Kurt? Punta mo nga ron, Kurt. Paki-define ang word na cult. Bagal oh. C-U-L-T. Yung isang yung isang kahulugan, kasi yung common kasi cult, ibig sabihin, ito kasi ang pakahulugan, uy, kulto ka. Ibig sabihin, wala sa Biblia ang tinuturo mo. Kaya ako yun ang sinasabi ko sa mga kakilala ko, hindi, kulto na kasi ko eh. Nuunahan ko na sila. Ano ibig sabihin? Tingnan nyo ang meaning ng cult. A group or system of people devoted to a what? Spiritual or philosophical belief system often centered on a charismatic leader. Tingnan nyo. Ano ibig sabihin ng kulto? Naka-base ang kanilang pananampalataya sa isang charismatic leader. Meaning, na brainwash. Amen ba mga kapatid? Paano mo i-brainwash si Mami Tess? Yan ba'y walang pinag-aralan? Paano mo i-brainwash si Kurt? Hindi ba yan marunong mag-research? Itong ginagawa natin, Macy, after ng pag-aaral natin, you can go to wherever you want to go. Google, AI, library, para i-research yung pinipreach ni Pastor. Yun ang challenge. Kung meron ba akong ituturo sa inyo na ang Christmas, December 25. Amen. Amen. Kurt, paki-search. Who? Lalapit na lang ako. Sino ang naglipat ng Shabbat to Sunday? Yes. Hindi. 3 to 5 years. Sino ang naglipat ng araw ng pagsamba? Pag sinabi kong sino, tao. Sino? Kurt. Kurt. Pwedeng tao. 3 to 5 din. Council of Nicaea rin. Eto, una. Early Christian commemoration of Christ's resurrection on a Sunday. Roman civil legislation and later church history. Tingnan nyo po, Roman civil legislation. Anong sunod? Sabihin nyo nga, Roman civil legislation. PEDS, isinabatas. Kailan isinabatas? Isinabatas siya ni Emperor Constantine on March 7. Kailan? 321 AD. Kailan yon? 321 pagkalipas na umakyat si Yeshua sa langit. Nino ni Constantine the Great issued a civil decree making Sunday a legal day of what? Of what? Pag yan ay batas, yan ang susundin ng lahat. Kaya yung tao ngayon, nahihirapan tayo. Ang rest day, Sunday. Ang tunay na rest day sa Bible na nadat na ni Constantine ay ano? Sabado. Kaya kahit Sabado may pasok ang mga bata kasi hindi naman rest day. Amen ba? Hello? Malinaw ho yan mga kapatid. Rest day across the Roman Empire. Nung time na yan, imperyo ng Roma ang pinakamakapangyarihan. Naisabatas yan. At yan ay naging legal authority ng mga tao pagdating sa Kristyanismo. Kaya ang sinusunod ng tao, hindi na ang Biblia, ano na? Ayan. Amen ho ba?
Amen ho ba? Okay. Sample pa lang ho yan. Okay. Hindi pa tayo magdudwell masyado dyan. Kulang ang oras ni Pastor. Uunti-untiin lang natin. Amen ho ba mga kapatid? Next line po. Next slide na tayo. Thank you, Kurt. Thank you. Common misconception. Mami Tess, Messianic ka? Naku, nakulto ka na kung kailan ka pa tumanda. Pangit ang una, hindi masakit yung kulto, ang masakit yung tumanda eh. Yung makulto okay lang, pero yung tumanda, hindi ako Next, yan. Ano ang mga misconception? Doon ka umaten, Wally, kay Pastor Nelson. Messianic ka. Una. Boom. Bumalik na, gusto nilang yan ba yung kagad? Yan ba yung number 1? Okay. Messianic ka na, Taywali. Nagpapanggap kayong mga Hudyo. Hudyo ka? Hindi, di ba narinig nyo na yun? Ba't ka nagpipis sa Hudyo ka? Bakit ka merong talit? Hudyo ka? Iniisip ng marami na dahil nag-aaral sila ng wikang Hebreo, nagsusuot ng talit, o nagdiriwang ng, yung tatlo nga, yung mga kapistahan, nais nilang maging Hudyo. Gusto ba nating maging Hudyo? Kaya nating ginagawa. Ang sagot ng Romans 11:17, kaya tayo nagtatalit, kaya tayo nagpipista, kaya tayo nagsasyabat dahil lang sabi, kung pinutol ang ilang sanga ng punong ulibo at ikaw na sanga ng ulibong ligaw, ang dinugtong sa puno, tayo ay grafted in. Ibig sabihin, may 2 puno, ulibong ligaw, ulibong inaalagaan. Pinangas ang sanga ng ulibong ligaw, idinugtong sa ulibong inaalagaan. Alangan naman na yung kanyang kasi iba raw ang ulibong ligaw. Hindi pa ako nakakakita, Mami Lisa. Pero malamang nung nag-Israel kayo. So basta ang sinasabi nila, di hamak na mas maganda yung ulibong inaalagaan. So mula sa ulibong hindi inaalagaan, hindi maganda. Pero nung inilipat na siya sa ulibong inaalagaan, naging kamukha na siya. Naging kamukha na siya. Amen! Dahil ang nutrisyon na kinakain niya at nung ulibong inaalagaan ay isa na. Amen? Paano mo maiiwasan na maging mukha kang Israelita? Ang sinusunod mong aral ay turo ng Panginoon sa Israel. Amen. Pangalawang misconception. Bumalik na sila sa ilalim ng kautusan at legalismo. Legalistic na tayo. Binabatikos ang Messianic faith dahil ang kaligtasan daw ay hindi na sa pananampalataya kundi saan na? Sa pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi ho totoo yun. Tanungin muna nila tayo. Anong sagot natin? Hindi natin, mga kapatid, yan pa rin tayo sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa inyong sarili. Lumang tipan pa lang ang kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan ay sa kagandahang loob na ng Diyos. Amen ba? Anong ibig sabihin, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, yung mga hihingi ng tawad, magdadala sila ng hayop na walang kapintasan. At yon ang kanilang magiging representante. Papatayin nila yon. At ang buhay nun ay papalit sa kanilang buhay. Hindi ba grace yun? Willie? Yung walang malay na hayop na walang kapintasan ang mamamatay para sa atin. At lahat ng yon ay ginawa rin ni Yeshua na hindi naman talaga siya tupa. He is the Lamb of God who takes away our sin. Amen. May nagbago ba, Ras? Wala. Ang kaibahan lang, Ras, sa lumang tipan,
Kung kailan ka nagkasala, doon ka maghahandog si Yeshua once and for all. Amen. Pangatlo. Nagnanakaw sila ng kultura ng mga Hudyo. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Para bang yung isa, nagpapanggap. Ito naman, nagnanakaw. Parang nangunguha lang. Namimili. Ang sabi ng Biblia, bilang 15-15, isa lamang ang tuntuning susundin ninyo at ng mga dayuhan habang panahon kung ano kayo sa harapan ni Yahweh, gayon din ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Sino yung dayuhan? Tayo yun, Tatay Conrad. Dahil sabi sa Bagong Tipan, Ephesians chapter 2 verse 19, kaya kayong mga hindi Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi isa na ng mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. Ano nga uli? Tayo yung ulibong ligaw, ikinabit tayo, pinutol, kinabit tayo sa ulibong inaalagaan. Ibig sabihin, hindi baliktad. Hindi pinutol ang sanga ng ulibong cultivated at dito inilagay sa ulibong, hindi. Amen ho ba? So ibig sabihin, yung ulibong ligaw, ikinabit sa ulibong inaalagaan. Ano nangyari? Ang nangyari, mga kapatid, syempre, yung kultura ng Panginoon na itinuro sa kanila ay magiging kultura mo na rin. Especially when it comes to worship. Amen ho ba, mga kapatid? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya, tanggapin man natin o hindi, mga kapatid, inuulit ko uli, hindi madali ang pananampalatayang ito. Kaya kung tayo ay mag-evangelize, kung tayo ay mag-share, talagang ipapaliwanag natin at hindi natin sasabihin, Feds, na parehas lang. Dahil hindi parehas. Kahit saan kung anggulo tingnan, hindi siya parehas. Kaya yung tao, nasa kanya yon, kung siya ba ay mananampalataya o hindi. Amen ho ba, mga kapatid? Kaya asahan nyo na mayroong mga tao na magre-reject sa inyo. May mga tao, mga kapatid, na hindi tatanggap. May mga tao, mga kapatid, na ang hirap naman dyan sa inyo, ang dali-dali ng kaligtasan, pinahihirap nyo. Kasi yun ang gusto ng tao. Madalian. Yun ang gusto ng tao, na ang papuntang langit, kaharian ng Panginoon, shortcut. Amen. Next slide. Kailangan nilang sundin ang lahat ng tradisyong rabbiniko. Yan. Aha, Mamilisa, dahil ikaw ay isang messianic, yan ang sinasabi ng ate ko sa akin, di dapat lahat gawin nyo. Sabi ko, hindi ganun. Kasi ang ate ko po ay nagtrabaho sa Israel, sa ilalim ho ng religious community. Talagang strict ho doon. Kaya sabi ko, hindi ganun, te. Kasi sila kako Judaizer. Kami, Messianic Gentile. Maghanap ka kako ng Messianic Jew. Yun ang kamukha namin. Kasi, ang sabi nung ate ko, di dapat. Kasi nga, alam nyo ba na ang mga rabay ay laging nakaitim, merong sombrero, magpapahaba ng buhok, tapos ititirintas ho yun ng lahat ng sulok. Kung apat din. Hindi lahat ng rabbinic teaching ay sinusunod ng isang messianic. Ang sinusunod lang ng messianic kung ano yung nakasulat sa Bible. Amen ho ba, mga kapatid? Example ho nito, pag nagpa-Passover tayo, Tatay Wally, sa Passover, mga kapatid, lalo na sa Passover meal, may itlog, meron pang iba't ibang elemento. Tayo mas pinili nating maging simple lean. Kasi yun lang ang nakalagay sa Bible eh. Amen ho ba? Unleavened bread, ano pa yon? Yung isa, bitter herbs, at saka ano pa isa? Yung lamb. Yung kambing, pwede na. Pero sisikapin natin na matumbok yun, na lamb talaga. Amen ho ba, mga kapatid?
Sila maraming laman yung kanilang severe plate. Sa atin hindi. Pastor, ano ba yung sinasabi nyo? Kailangan natin itong maunawaan mga anak. Kasi ito mga ibinibintang sa atin. Actually, konti lang to. Ang sabi ng Marcos 7:7 hanggang 8, si Yeshua man, napansin niya ito doon sa mga sumusunod mga kapatid, sa turo ng mga Pariseo. Ang sabi niya, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Dahil ang mga tinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Pag tradisyonan ng tao, rabbinic teaching, pag wala na ito sa Torah, hindi natin sila pinipintasan, pero mas pinipili nating sundin ang Torah. Amen ho ba mga kapatid? Palakpakan po natin ang Panginoon. Next. Yan. Ito ang isang halimbawa mga kapatid. Netilat Yadayim. Ito yung ritual na paghuhugas ng kamay. Na bago ka kumain, kailangan mong maghugas ng kamay at may dasal ho yun mga kapatid. Dito pinansin si Yeshua sa Matthew chapter 15. Pinansin dito si Yeshua na bakit ang mga alagad mo kumakain na hindi naguhugas ng kamay. Ang sabi nila, 15:2, bakit nilalabag ng mga tagasunod mo ang tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naguhugas ng kamay bago kumain. Ano ang sabi ni Yeshua? Bakit nilalabag ng mga tagasunod mo? Nako, mali. Basahin na lang natin sa 15:11. Pakibasa sa Bible na. Dito lumabas yung salita ni Yeshua na ganito. 15:11. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Kino-quote yan na ang ginagamit na context ay pagkain. Pwede naman kainin lahat kasi hindi naman yung pumapasok sa bibig, kundi kung ano yung lumalabas. Ang pinag-uusapan doon, paghuhugas ng kamay bago kumain. Bagamat tayong mga Pilipino, bago tayo kumain, talaga naman naghuhugas tayong kamay. Amen o ba? Kaya nga lang sa kanila, yung paghuhugas ng kamay ay hindi lang patungkol sa hygiene, mami. Kundi ito ay patungkol sa kabanalan. Amen ho ba mga kapatid? Siguro sa iba na naririnig nito, hindi alam ko anong pinagsasabi ko, okay lang yan. Maiintindihan nyo rin yan. Amen ho ba mga kapatid? So ibig sabihin mga kapatid, pag sinabi ras, hindi. Pwede nang kumain ng dugo, ras ang sarap-sarap eh. Hindi yung pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas ang nakakarumi. Mamaya, titingnan natin yan. Next slide na. Yan. Ang sabi ng pahayag 7:9-12, ito po. Ito yung nakita ni Apostol Juan sa kanyang vision kung ano nangyayari sa kaharian ng Ama sa future. Ito po yun. Pagkatapos nito'y, nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Anong pista ang merong hawak na palaspas? Amen ho ba? Kaya, Tatay Wally, yung Feast of Tabernacle, yun ang mangyayari doon. Halo-halo ang tao, iba't ibang wika. Pag binalikan natin yung Genesis chapter 17, tama ba? Verse 16, yun yung sinabi ng Panginoon, ika'y magiging nanay ng mga bansa. Amen ba? Okay. Next slide. Kaya, tama ho ang prophetic meaning ng Feast of Tabernacle. Yan ay eksena doon sa kaharian ng Panginoon. Kaya mahalaga ho yung Feast of Tabernacle. Yan ho mga kapatid, yung gagawin natin sa September 26 ay rehearsal ng mangyayari doon sa kaharian ng Panginoon. Amen po ba? Pahayag chapter 7 verse 10, sinasabi nila ng malakas,
ang kaligtasan ay nagmula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Verse 11. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, gayon din ang mga pinuno at ang 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Meron pa ba na? 12. Sinabi nila, Amen, sa ating Diyos ang papuri, kalwalatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at lakas magpakailan man. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, totoo yung sinasabi mga kapatid ng Panginoon kay Sarah na ang mga bansa ay magiging anak niya sa pamamagitan ni Yeshua HaMashiach. Amen. At naniniwala ako mga kapatid, hindi lang siya Christianity. Naniniwala ako sa kanya, lalo na sa talatang yan, yan ay Messianic faith. Ang tawag natin dyan, yan ay mga Christians na alam nila ang root ng kanilang pananampalataya. Ang revival na darating ay hindi lang kilanlin si Kristo bilang Panginoon, kundi ang revival na darating ay kilanlin kahit nung nakakakilala na kay Kristo, kilanlin ang kanilang pinagmulan ng pananampalataya. Amen ho ba mga kapatid? Saan ba nagmula? Yun ang importante ngayon. Kaya nga mga kapatid, may problema ang mga nagsishare ng gospel. Ako, may problema ako ngayon pag nagsishare ng gospel. Ano bang isishare mo sa tao? Tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon? Tsaka mo na lang yung ituturo? Wala rin. Pag nalaman nila yan, baka umalis din yun. Ituro na agad. Para yung tao hindi na magsayang ng oras. Kasi kung magsasayang lang, ba't ganun? Akala ko si Kristo, ba't may mga ano-ano pa? May Sabado. Amen ba? Kaya asahan natin, hindi lahat ay tatanggap. Hindi lahat ay yayakap. Yaon lamang, kabilang, sa bilang, yun lamang hihipuin ng Panginoon ng puso. Kaya ako, ang ginagawa ko ngayon, tama yung sinabi ni Tatay Wally. Ipakita mo yung liwanag ni Yeshua. Hindi yung galing ng aral. Yung buhay. Amen o ba mga kapatid? Hayaan natin na makita ito, tapos ibahagi natin, imbitahin natin sa church. Pag talagang sila'y para dito, maniwala ho kayo. Babalik ho yan. Meron kasi pag punta pa lang, nako, hindi ko kaya yan. Amen ba mga kapatid? Amen po ba? Kamahirap dito mga anak. Sean, pag manliligaw ka na, huwag ka manliligaw ng hindi messianic. Tapos iisipin mo, hindi, dadaling ko na lang sa church, magiging messianic din yun. Mahirap yun, nak. Mahirap yun. Kahit anak ng pastor, pag hindi naging messianic, hindi ko kayang igarantiya na magiging messianic yun. Hindi ko pwedeng gamitin na, hindi, sisirang ko na lang. Hindi. Kasi itong nilalakaran natin, hindi lang siya mga kapatid, hindi siya nakakahalina. Wala itong pangganyak. Para itong si Yeshua, sugatan. Naalala niyo yung sabi ng Biblia? Sugatan, hindi kagwapuhan siya nung time dahil puro dugo siya. Amen ho ba mga kapatid? Amen! Kaya yung mga tao, mga kapatid, na makakasalubong natin, i-share natin. Pero wag nating asahan na sila'y pupunta at wag din nating asahan na i-reject nila. I-share lang natin. Bahala ang Ruach HaKodesh. Di ba, Mami Mary Rose? Di mo si Mami Mary Rose, bagong mananampalataya yan. Pero nakikita ko, napapadalas na yata ang punta. Aba, mukhang walang reklamo ah. Anong ibig sabihin? Amen ba? Ewan ko si Macy. Ewan ko si Cheska. Sino ba Cheska? Pinupunta mo rito. Di ba? So sana, kayong dalawa, pumupunta kayo rito dahil sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Dahil ako mga kapatid, graduate ako ng Bible School. Hindi ko yan maabot ng pangunawa noon. Salamat sa banal na Espiritu. Kasi mas marami ako mga kapatid, in-unlearn. Kasi 5 taon ako na nag-aral. Ang dami kong kailangang alisin.
Kaya nauunawaan ko yung mga pastor. Meron kami ni Pas Alvin, binibisita ngayon. Siya ay isang doctor of theology. Pero mukhang positive naman dahil kami ay iniimbitahan tuwing devotion nila every Thursday. Nauna ako, sumunod si Pas Alvin, nagsabi lang ako, Mami Lisa, na meron tayong tefila kaya hindi kami makakadaan. Sabi niya, okay, pastor. Nung nakaraan, siya yung tumawag sa akin. Makinig Doctor of Theology. Nagtuturo siya sa Pampanga ng mga pulis. Alam ko, minsan nasa Bible school din siya. Tumawag sa akin. Sabi niya, pastor, ipag-pray niyo kami. May prayer request siya. Pag nagsabing ganun ng tao, ibig sabihin hindi kulto tingin sa'yo, no? Amen ba mga kapatid? Mahirap mag-share. Pero lagi ko sa kanya sinasabi, nasa iyo kapatid, hindi ko naman to ipinipilit sa iyo. Kako, nag-aaral ka, nag-aaral din ako. Alam ko yung takbo ng mga isip natin, aralin mo rin. Nasa iyo kako. Sa awa naman ng Panginoon, nakakailang Webes na kami ni Pas Alvin doon. Kaya pag Webes umuwi kami ni Pas Alvin, 10:00 na. Na-invite na namin siya, Edwin. Susunduin na. Ang problema lang, kasi nga siya ay admin ng isang resort, ang problema lang, sana walang kabisihan. Pero umuo na siya. Sabi niya nga, oo na ako, wala nang pagdududa doon. Ang problema na lang, sana mataon. So, siyempre, anong aasahan natin na kumili? Yun na. Amen ba mga kapatid? Kung kalooban ng Panginoon, di ba? Aatin yun. Ganun lang ako ron. Amen ba mga kapatid? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ito yung pananampalataya, Mami Lisa, na hindi mo pwedeng i-sugarcoat. Hindi siya kagaya ng cake na pwede mo lagyan ng icing. Ito yung sinasabi ng mga propeta, matamis sa bibig, mapait sa tiyan. Pag binigyan mo yan ng idea, mga kapatid, ng 7 pista ang anniversary, 1 beses ng 1 taon, kayo 7 pista nyo, malupit kayo Amen ba? Gastos nyo. Rasang gastos ng church nyo. Pero, yun ang ating pananampalataya. Amen ba mga kapatid? Yun ang ating pananampalataya. Na hindi tayo maghihirap. Tayo kaawaan ng Panginoon. Hello? Wala tayong pambigas. Wala tayo, Jacob, dito 1 kilo ang bigas sa lahat ng aaten. Wala tayong pang-motivate na ganon. Ating kay Rito, merong 1 kilong bigas. Bago lumabas, magrarapol. Kape na lang. Kape, okay ka na. Maraming kape sa likod. Pag naubos yung kape, pwede ka magsangag ng bigas. Amen ba? Ako, tatapatin ko kayo mga kapatid, mas nadadalian ako mag-share ngayon. Pastor, bakit mas nadadalian ka? Kasi wala nang mga palabok. Kasi wala na mga kapatid, mga extra kung ano-ano pang paliwanag. Hindi ko na kailangan tumambling. Hindi ko na kailangan mambola. Simple lang, messianic po ako. Ito po yung faith namin. Simple lang. Kasi ang nasa isip ko, Tatay Conrad, pagkatapos ko mag-share, Holy Spirit, kayo na po ang bahala. Pag naintindihan niya ako, salamat. Pag hindi, di, iba naman. Pero kaibigan ko pa rin siya. Pati magtataho, pinagtsatsagaan ko. Niyaya ko nga si Taho Si Taho, yung pupunta sa inyo, pinagtsagaan ko yun. Kaso nung fellowship, hindi siya nakarating. Pero hindi ko siya naging kaaway. Kaibigan ko pa rin siya. Sige ka ako, basta pag meron. Amen ba mga kapatid? Si Kuya Jun, bakit nagtsatsaga rito si Kuya Jun? Mas marami diyang, maraming simbahan si Kuya Jun na nilalampasan bago makarating rito. Si Macy, may simbahan kang nilampasan bago ka makarating rito. Conventional, ibig sabihin yung mas madaling maintindihan. Wala masyadong hassle. Dito, Macy, hindi kami nagki-Christmas party. Inuuna ko na sa inyo, hindi kami nagki-Christmas party rito. Walang Valentine's Day dito. Di ang lungkot-lungkot nyo pala, Pastor. Anong malungkot? 7 pista ang aming sineselebrate. Siyam pa nga May isang medyo mahirap yung fasting. Pero masaya pa rin ang praise and worship nun.
Amen. Papalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dito hindi lahat pwedeng kainin kasi ang Bible hindi naman lahat pagkain. Amen. Ano ibig sabihin nun? Sinusuppress namin yung aming mga sarili na hindi kainin. Pwede naman kainin. Pwedeng kainin nang ayaw sumunod sa Diyos. Pero kung gusto mo sumunod sa Diyos, sabi nga ni Tatay Wally, kaya hindi siya pinapakain kasi hindi naman siya pagkain. Kaya nagkaroon ng maraming imbalances eh. Kasi yung mga hindi pinapakain, kinakain. Yung mga bubuyog, kinakain. Langgam, kinakain. Alam niyo ba yung langgam kinakain? Ha? Daga, kinakain. Palaka. Alam niyo ba, may mga silbi yun, hindi naman sila mga pagkain, di ba? Amen. Hello, magandang araw ho. Ang tawag sa atin mga kapatid, mga set apart people. Talagang yung mga tao magugulat. Mami G, ano ng klase yan? Ba't ka napunta dyan sa anak mong yan na may balbas? Ba't ka sumunod dyan sa anak mo? Diba? Ang nanay ko nga sinasabihan, ba't doon ka sa Bulacan nagsisimba? Alam niyo, yung uncle ko, ding-ding lang ang pagitan ng simbahan ng uncle ko. Si mama, ang simba ron, alas 8 man, no? Kahit gumising si mama ng 7:30, hindi pa rin malilate eh. Kasi una, kahapon pa, nandun na siya. Yung kapatid ni mama na si Tatay Berdi ng pangalan, yun ang laging inuungot kay mama, ba't dito dadayo? Ibig sabihin, si mama kabilang doon sa mga napili ng Panginoon na mabuksan. Ano nga yun, Mami Michelle? Maalisan ng kaliskis ang mata. Amen ho ba mga kapatid? Kasi kahit gaano kakarunong, pag may kaliskis ang mata mo, andyan ang biyaya, hindi mo pa rin makita. Mas nadadalian ako sa buhay natin ngayon, Tatay Wally. Kasi yung linggo na ibibigay mo sa paglilingkod, sa fellowship, sa ganire. Amen? Noon, pag Sabado, gahol na, ewan ko, pagod na pagod ako. Pagkatapos ng service maghapon, hinihilaturan ako pag Lunes. Oh, di ba? Pero ngayon, hindi. Parang iba talaga yung lakas pag nagsasyabat ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Naglalakad kami ni Mami, sabi ko nga, bakit ko kaya hindi natutunan ito nung 30 taong gulang pa lang tayo? Hindi natutunan to, magko-40, kasi 2018 Ma'am eh. So ilang taon na ako nun. Kung ba't ngayon lang natin to natutunan, nagkasakit-sakit pa ako na meron pa akong tinamaan ng ganito. Sana natutunan natin to, mga 30 pa lang tayo. Kaya kayong mga bata, maaga nyo itong natutunan, yakapin nyo ng mga anak. Maniwala kayo, hindi kayo maliligaw sa buhay. Lalo na pag sinunod. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. May talata pa ba dyan, Nak? Next slide. Ayan ang itsura, oh. Imagine nyo ba yan sa kaharian ng Panginoon? Iba't ibang lahi. Doon tayo nagsusukot. Amen ba? Hello? Tinuturo ba yan sa atin noon? Hindi. Lahat yan nakagrafted in sa Israel. Kasi kung sino man yang nakatayo na yan, kung yan man ang Panginoon, siyempre hindi natin alam ang itsura niya. Ibig sabihin, yan ang Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob, ang Diyos ng Israel. Salamat at naiugpong tayo ron. Dahil ang Israel lamang ang kumikilala sa tunay na Diyos. Ang ibang bansa, iba na ang Diyos nila. Ang Pilipinas, iba na ang Diyos natin. Marami tayong Diyos. Amen ho ba mga kapatid? Hallelujah. Gusto nyo ba maging kabilang dyan? Ako gusto ko. Kaya nga lang Ras, ang kanta dyan, isa lang, Hallelujah. Yung Hallelujah, Hebrew yun eh.
Anong meaning ng hallelujah ka, Kurt? Babagal na naman. Anong meaning ng hallelujah? Di ba? Alam ko yung iba, kahit yung hallelujah, Hebrew siya. Tapos yung iba ayaw nila ng, ikaw, Hebrew ka pa, hindi ka naman Hudyo. Hallelujah. O timo, yung hallelujah, Hebrew yun. Amen o ba mga kapatid? Hindi ka naman Hudyo, pero ang kanilang pinananampalatayan Jewish Messiah. Talit wearing Messiah. Shabbat keeping Messiah. Amen o ba mga kapatid? Anong meaning ng hallelujah? 1, 2, 3, go! Tingnan nyo, pati yung hallelujah. Praise ya! Hebrew yan. Amen o ba? Hallelujah. Sige po, balik tayo dun sa slide. Ang oras. Next slide. Ang mga bansa sa Greek ay ethne. Sa Hebrew ay goyim. Galing dyan yung Greek na yan, galing dyan yung ethnic. Iba't ibang lahi. Ay ang milyong mananampalataya mula sa iba't ibang lahi, tribo at wika at naligtas sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng Jewish Messiah. Inugpong sa Diyos ng Israel. Ang problema natin sa Christianity ngayon, hindi natin alam kung saang Diyos na iugpong. Kaya sabi ko, hindi lahat. May mga faithful tayong mga kapatid. Kaya nga lang nililinaw natin. Amen o ba? Mahal na mahal natin sila. Ako, ang dami kong friend. Kaya nga lang nililinaw ko yun. Pero hindi ko sinasabi, Tatay Wally, na ako lang ang maliligtas. Ang point ko lang mga kapatid, nasa kanila yung kung gusto nilang paniwalaan. Amen o ba? Total, only God will judge us. Next slide. Nakita po niyo yung picture na yan? Langit, dito sa lupa, rehearsal ang sukot. Kaya sa September 26, may mga kasama tayong ibang church, yung iba ron, Jesus pa ang gamit, kasi mga bago pa lang, yung iba ron, ganito. Okay lang yun. Amen o ba mga kapatid? Meron tayong bagong kaibigan, yun ba yung sumali sa inyo? Kinausap ko sila, sinyeran ko yung dalawa sila, isang pastora at saka isang pastor. Sumasama sila sa practice ng Sukot Praise and Worship. Nagkaroon kami ng sariling pagkakataon, Tatay Wally, nung pastor. Kasi sumali siya sa Sukot na hindi niya pa alam kung ano ang Messianic. Siguro nakakadalawang linggo na kami, yung ikalawang linggo, pinagsalita na ako ng Panginoon. Sinyer ko sa kanya. Alam mo, sabi niya ganun, Pastor, marami pa po pala akong dapat matutunan. Pastor na ho yun. Galing ho siya ng preso. Naging pastor siya sa loob ng preso, nagkaroon ng church sa labas ng preso dahil lumaya siya, himala, na siya pinalaya, kaya siya napunta ng Maynila para mag-share ng gospel hanggang sa dito siya nakarating sa Bulacan. Tapos po, in-invite ko sila nung meeting namin nung last Wednesday. Tamang-tama si Pastor Arnel ang nag-share. Lalo silang na-open. Nagsama pa ng isang pastor na ex-police na babae, na pastora na rin. At gusto nilang sumama ho. Kaya nga, sa susunod na pag-meet namin sa Sunday, sasabihin ko na sa kanila, pwede niyong isama yung inyong congregation. Makiselebrate. Amen ho ba mga kapatid? Huwag lang tayo matakot sa rejection. At huwag tayong magagalit sa rejection. Huwag matakot, huwag magalit. Handa lang tayo. Pag nireject ka, okay lang. Friend pa rin kayo. Hallelujah. Sige, next slide.
Ayan oh. Kung di ako nagkakamali, sa Israel ginanap yan. Oh, yan oh. Saan ba? Lino na matamuin ah. Okay, next slide. Kayo mga kabataan natin, magdadala uli kayo ng flag. To enter the Abrahamic covenant, sa verse 1 ng Acts chapter 15, kailangan tuliin. A Gentile man must undergo circumcision of the flesh. Nung wala pa si Yeshua, para mapabilang ka. Kaya nga ang sabi ng Exodus 12:48, lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiwang sa Pasko ay kailangang tuliin muna pati ang kanyang mga anak na lalaki bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayoy ituturing silang katutubong Israelita, huwag hahayaang kumain nito ang sinumang hindi tuli. Kaya nung wala pa si Yeshua, talagang literal, Tatay Wally, isi-circumcise. Kahit matanda ka na, isi-circumcise. Pero alam natin, naging circumcision of the heart. Pagbabago ng puso. Ano, sa babae naman, paano sila tumatanggap noon? Kasi ibig sabihin, Mami Lisa, yung grafted in, hindi siya New Testament idea. Old Testament pa lang may nag-grafted in na. Amen. Ang nabago lang yung proseso. Tingnan niyo po, ang babae, paano ang babae? Mas madali sa babae. Sa babae, ang isang babaeng hintil ay nagiging bahagi ng Israel sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga Diyos-Diyosan, pananampalataya sa Diyos ng Israel at pakikisama sa pamayanan. Ibig sabihin, Ras, literally, titira ka sa Israel. Tatalikuran mo kung gaano ka man kayaman sa bansa mo, kung gusto mong maging grafted in, iiwanan mo ang iyong bansa. Kagaya ng lalaki, magpapatuli ka, iiwanan mo ang iyong bansa. Anong ginagawa doon, Mami? Yung pinanunumpa sa isang bata, tatalikuran mo na yung, di ba? Kung ayaw mo ng dual citizenship, di ba? I-renounce mo. May ganun po, di ba? I-renounce mo yung bansa mo. At doon ka na talaga titira. Tatay Wally, sabihin mo nga, doon titira. Sabihin nga natin, doon titira. Ang grafted in noon, doon titira. Tatalikuran ng meron ka, doon titira. Si Ruth, ayan o, si Ruth. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin, sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama. Gusto niyang mag-grafted in. Hayaan niyo po akong sumama. Nasaan na nga ako? Sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon ako titira. Ang inyong bayan, ni-renounce yung kanyang bayan na Moab. Amen o ba mga kapatid? Sabi nyo nga, ni-renounce. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking, ulitin ko uli, Edwin, tuli sa lalaki. Sa babae naman, actually, lalaki at babae, kailangan tumira sa Israel. Babae naman, dahil wala naman tutuliin sa babae, mangangako siya na doon na siya titira at maghahanap ng asawa na Israelita rin. Kaya si Ruth, ang kanyang napangasawa ay ano? Si Boaz. Amen. Ulitin ko ulit may punto si pastor na gustong diinan. Tutuliin, tatalikuran ang bayan, at lilipat. Yan ang requirements. Pero syempre meron pa yan. Hindi mo naman yan gagawin, Mami Tess, kung wala kang pananampalataya sa Diyos ng Israel. Kasi ang bayan ng Israel ay pinalalakad ng utos ng Diyos ng Israel. Parang sinasabi mo, handa na po ako maging sakop
ng Diyos ng Israel. Amen? Taywali, kinig ka. Ang mga magagrafted in, kailangang mag-exodus. Exodus from their land, literal, nung time na yan, palipat. Paano tayo? Hindi naman tayo napunta sa Israel. Salamat kay Kristo. Salamat kay Yeshua. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil wala ng templo, wala ng pare, wala na ang sistema ng paghahandog, si Yeshua ang handog, siya ang pare, siya ang templo, kaya Mami Tess, kahit naririto ka, magagrafted in ka. Amen. So dahil magagrafted in, makinig, ano ang kailangan? Pananampalataya sa Diyos ng Israel at panunumpa. Yan, yun ang mabigat doon. Panunumpa na susunod sa batas ng Israel. Kahit narito ka. Ano ba ang batas ng Israel? Hindi yung batas ng Israel na lupa. Torah. Amen ho ba mga kapatid? Ang tawag doon, Edwin, cultural exodus. Pilipino ka, Edwin, wala kang hindi pwede at kayang hindi kainin. Kaya mo kumain ng palakang-petot. Kaya mo kumain ng bayawak. Kultura natin, mga kapatid, ang kumain ng dinuguan. Pag ikaw ay naging, makinig, pag ikaw ay naging, sinabi mo, Yahweh, ikaw na ang aking Diyos. Yeshua, ikaw na ang aking Diyos. Handa akong sundin ang iyong utos. Kailangan mo, hindi mo kailangang umexit from Philippines, papunta ng Israel. You have to what? To do this. Cultural exit. Amen? Amen po ba? Ano yung cultural exit? Yun na yung mga kultura natin na hindi nakalulugod sa Panginoon. Meron tayong mga kapatid, sinasalubong natin mga kapatid ang New Year. Ang New Year, Diyos-Diyosan si Janus. Ang Christmas, si Mitra yan. Amen o ba? At higit sa lahat mga kapatid, circumcision of the heart. Makikita sa atin ang pagbabago. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kurt, ang tanong, ano ang ginawa ng New Testament Church? Kasi tayong lahat ay nandito na tayo sa panahon na to. Paano yung mga Gentile sa New Testament Church? Naitanong mo ba yun, Ras? Paano sila naging Christian that time? Totoo ba? Na sila'y naging Christian, Jeline, na kung saan ang susundin pa rin nila, kultura nila? Kung saan, kaya nga mga kapatid, hindi naniniwala sa atin ang mga Hudyo, lalo yung mga Messianic Jew, kasi ang gusto ng Christianity, gawing Christian ang mga Hudyo. Na kapag naging Christian ang mga Hudyo, linggo na sasamba, kakain na ng kahit ano, magse-celebrate na ng mga pagan festival, yun ang gusto ng Christian, baliktad. Hindi ganon ang grafted in. Amen? Ulitin ko uli, ang mag-grafted in, siya ang magkukultural exit. Kasi ang Jesus na isinishare ng iba ay Jesus na hintil. Sa Messianic, ang Jesus natin ay si Yeshua, the Jewish Messiah. Dito ako magtatapos. Sisikapin ko sa 8 minuto. Jay, akyat ka na. Kasi po, next week ko na sa awa ng Panginoon, i-explain siya ng isa-isa. Sige, Nak. Isa pa. How to be a part of God's people in the time of Yeshua. Ibig sabihin, Mami Chris, paanong nagiging parte ng bayan ng Diyos ang mga tao nung panahon ni Yeshua? Sabihin na natin yung New Testament.
Yun ang pinakamalapit. Kasi tayo, masyadong malayo na tayo. Ilang libong taon na eh. Willie, may naiba. Kailangan makita natin yung pagkakaiba o wala naman talagang pagkakaiba. Iniba lang ng iniba. Tingnan natin. Ayan ang mga talata. Malinaw yan. Acts 15, verse 1, 7 to 11, 19 to 21. Next. Kaya ang Jesus na kilala ko, mga kapatid, ay Jesus na si Yeshua na nangre-rebuke. Actually, pinagtatauba niya ang mga lamesa ng mga ginagawang negosyo, ang mga bagay ng Diyos. Sinasabihan niya ng ulupong ang mga false teacher. Kaya si Yeshua, hindi siya soft. He is sharp. Amen ho ba, mga kapatid? 15 verse 1, may dumating doon na ilang tao mula sa Judea. Di ba? Dumarami yung Kristiyano. Nagmimix ang Hudyo at ang Hintil. Maganda ito, mga kapatid, case study. Kasi ang Hudyo at ang Hintil ay isa na. Kaya yung mga Hudyo, etong sabi nila, ilang taong mula sa Judea at nagtuturo sa mga kapatid, Christian Jew. O kaya sabihin na nating Messianic Jew that time. Pero mixed with Judaism. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang tinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. Kapatiran yan, Mami Lisa. Sabi nila, o ikaw hintil, gusto mo magkaroon tayo ng fellowship, one in Yeshua? Patuli ka muna. Yes, medyo masakit sa tenga, pero that's truth. Ano ang sabi mga kapatid? Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, nagtalo-talo sila Pedro. Hindi pwede yun. Nirebuke nila yung mga to. Sabi na pagkatapos ng mahabang pagtatalo-talo, tumayo si Pedro at nagsalita, mga kapatid. Nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hintil. At sila naman ay sumampalataya. Sunod. Next slide na. Ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na sila'y tinanggap din niyang tulad natin nang ipagkaloob niya sa kanilang Espiritu Santo, iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila'y ano? Nanalig. Noon pa man, Mami Lisa, salvation is by grace through faith. Yun ang Messianic. Hindi mo kailangan magmukhang Hudyo. Ang Messianic, hindi tayo maghuhudyo-hudyuhan. Amen ho ba, mga kapatid? Ano ang sunod na talata? Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit nyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ang ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Yeshua, gayon din naman sila. Bakit kailangan pa silang tuliin? Kasi nga, circumcision of the heart. So mas lilinaw sa atin, Willie, kung ano ang Messianic faith. One with the Jewish Messianic. Next slide. Kaya't, ang pasya ko'y huwag nating gawing mahirap para sa mga hintil ang paglapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila at sabihang, anong sasabihin? Para magkaroon ng fellowship sa mga Hudyo. Tanungin niyo ako, mga kapatid, anong sasabihin? Sabihin niyo, anong sasabihin? Rehe. Alam niyo ba na yan ay hango sa rehe? Hango rin siya sa Leviticus 17 to 18. Tingnan niyo ang mga nilalaman. Di ba kanina? Eto, tingnan niyo po. Sulatan natin sila at sabihang huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Be careful, especially to the kind of food that they eat. Kasi karamihan
Mami Chris nang inihahandog sa Diyos-Diyosan ay mga maruming pagkain. Woo! Kaya next week, iisa-isahin natin ang meaning niyan. Huwag kakain ng hayop na binigti. Saan matatagpuan yan? Sa Torah o imbento? Sa Torah. Sapagkat mula pa noong unang panahon ng kautusan, yun pala, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti, at huwag kakain ng, Tatay Wally, binasa mo yan rehe. Kaya natuwa ako nung binabasa ko siya, sabi ko malamang ang Torah portion that time, rehe. Ito ang kadugtong. Ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahingat. Ang aral niya ay tinuturo sa bawat bayan. I-outline natin. Sabi ko kay Kurt, bigyan mo ako ng time, i-outline ko. Siyempre, hingi tayo ng tulong kay Mr. Google. Ito ang outline. Tingnan niyo po. I-outline natin para magkaroon ng fellowship. Anong sabi? Hintil naman yan sila. Kain na kayo ng baboy, okay lang yun. By faith, you are saved. Hindi. Ano ang mag-unite sa kanila? Torah. Amen! Noon pa man, Willie, hindi na bago ang mensahe ng Messianic people. Woo! Amen! Yung nagsasabing pastor, pwede nang kainan ng dugo. Dahil sa New Testament, lahat na, ano ang Acts? Anong libro yan? Old o New? Bawal ang dugo, hindi. Oh. Pero may mga pastor, pinagmamalaki pa yan. Hindi na bawal ang puto at dugo. Bawal ang dugo pag walang puto. Old Testament, pumunta na ng New Testament, ayan pa rin. Hindi mo magiging kaisa ang dugo. Ang Hudyo, kung sa fellowship mo, nagkaroon ng potluck, ang dala mo dinuguan. Hindi magiging one. Hindi magiging one. Amen? Ano ang sunod? Ayun na, 30 na. Para sa isang Messianic believer, narito ang mga mahalagang bagay na dapat tandaan sa mga talatang ito. Next slide. Kaligtasan sa biyaya. Amen ba mga kapatid? Pangalawa, pagkakapantay-pantay. Ang Hudyo at ang Hintil ay iisa. Pero para maging isa, may Yeshua, may Torah. Alisin mo ang Torah. Walang one in Yeshua, ang Hudyo at ang Hintil. Yun ang problema ngayon. Walang oneness with the Jew. Next slide. Pundasyon para sa Hintil, ang 4 na utos ni Santiago ay panimulang hakbang para sa mga Hintil upang makasama sa komunidad. Sino ang sasama ras? Hindi ang Hudyo sa Hintil, ang Hintil sa Hudyo. Amen! At hindi bubuo ng sariling community ang Hintil, sariling community. Hindi! Hello! Di ba ganun ngayon, Mami? Iba ang Hudyo, iba kaming Hintil. No! At pinakahuli, yung parte na pinakamaganda, tingnan nyo po, ano ang suggestion ng mga apostol? Patuloy na pag-aaral. Ang pagkaunawa sa Torah ay isang habang buhay na proseso ng paglago tuwing Sabat, hindi kondisyon para maligtas. Pagkatapos mo, Tatay Wally, makakilala sa pananampalataya at biyaya, magpapatuloy ka saan? Sa New Testament. Wala pang ang New Testament yan. Sa Torah ni Moises. Yun ang tawag kasi noon Amen? Anong araw? Tuwing Shabbat. Woo! Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po'y mag-staying lahat.